Umiinit ho ngayon ang issue na posibleng mapauwi dito po sa Pilipinas. Ito pong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung matapos na humirit ho ngayon at magpetisyon ang kampo ng mga abogado ni dating Pangulo Duterte na agad nang pauwi ng dating Pangulo dahil sa kinikwestiyon po yung jurisdiction ng ICC. So, panoorin po natin ito at saka ho natin kokomentaryuhan ito nga issue ito at may mga nakakausap po tayo mga abogado at meron din ho mga nagpapaliwanag na tila valid o valido at may laman ito pong petisyon ng abogado ni dating Pangulong Duterte at baka sakali na depende rin ho kasi sa kapasyahan ng mga hukom ng ICC. Ito, panoorin ho muna natin para malaman nyo ho at kung saan ho ba manggagaling yung ating komentaryo. Rodrigo. Agad na pagtigil sa kaso at agad na paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng kanyang mga abogado sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC o International Criminal Court. Ang kanilang inihain, defense challenge with respect to jurisdiction o pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC. Ang basehan nila ang Article 13 ng Rome Statute kung saan nakasaad na maaaring ipatupad ng ICC ang jurisdiksyon nito kung nasimula ng prosecutor ang investigasyon habang partido pa ang bansa sa Rome Statute. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nag-withdraw na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Pero taong 2021 na nang aprubahan ng pre-trial chamber ang request ng dating prosecutor para imbestigahan ang mga nangyayari sa Pilipinas. Pagpunto ng kampo ni Duterte, nakalagay sa Article 12 ng Rome Statute na nangyayari lang ang exercise of jurisdiction kapag hukom o mga judge ang umaksyon at hindi ang prosecutor. Paniwala naman ng National Union of People's Lawyers na tumulong sa ilang biktima ng drug war. Bahagi ng ICC ang Office of the Prosecutor. Kaya nang simula ng preliminary examination noong 2019, may exercise of jurisdiction na ang ICC. ICC yan kasi yung Office of the Prosecutor, part siya ng International Criminal Court. At yung sisimulan niya na preliminary examination is any matter under the consideration by the court. At bagamat bahagyang nag-aalala sa magiging desisyon ng pre-trial chamber 1, mas matimbang anila para sa kanila ang pag-asang hindi makukuha sa teknikalidad ang ICC. Tingin namin ang ICC naman ay papabor sa greater interests of justice sa mga biktima, hindi lang sa simpleng teknikalidad magpapatalo. Kabilang pa sa mga argumentong inilatag ng mga abogado ni Duterte ang anilay sulat ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpahiwatig na hindi dapat litisin si Duterte ng ICC dahil sa kawalan ng jurisdiksyon. Sabi ng Malacanang, kahit siguro po walang letter, hindi naman po talaga tayo makikialam kung ano po ang magiging mandato ng ICC. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then as part of due process, let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Para sa GMA... Okay, so yun po ang pinakahuling update dito po sa kaso ni dating Pangulong Duterte at na kung saan ay umihirit na po yung mga abogado nito na sa pag-question dito po sa jurisdiction. Pero ngayon, ito po napakinggan nyo na tila kinakaban. Nag-aalala ito pong mga abogado ng sinasabing di umano'y biktima ng extrajudicial killings dahil sa issue po ng teknikalidad. Kasi ang nire-raise po ng o punto ng mga abogado ni dating Pangulong Duterte yung issue po ng teknikalidad At bukod ho dyan ay maaring magpabigat ho rito yung sinasabing di umano'y sulat ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi ra po makikialama ang gobyerno ng Pilipinas dito po o makikipagtulungan sa kaso po diyan po sa ICC laban kay dating Pangulong Duterte. So yun ho mga kababayan, ang banggit po ng Malacanang naman at sabi naman ho na talaga hindi tutulong, sabi po ni Palace Press Officer PCO Undersecretary Claire Castro na talagang kahit na wala para husulat, talaga raw na hindi makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas dito po sa ICC. So dito ho ay kung paninindigan ho ng Malacanang yung kanilang sinasabi. Kasi minsan ho,
ewan ko lang kung baka madalas nga ho kung minsan iba ho ang sinasabi sa ikinikilos, di ba? Katulad doon nangyari, di ba, nung ipaaresto po si dating Pangulong Duterte, paulit-ulit na sinasabi, sabi nga, 100 pagkakataon na sasabihin ko ulit, sabi po ni Pangulong Marcos, na hindi raw po makikipagtulungan ng Pilipinas diyan po sa ICC. So ano nangyari? Yung ginawa, pinaaresto at isinuko sa ICC diyan po sa The Hague, Netherlands. Pero kung pagbabasihan po natin, ito pong pahayag ni Yusek Claire Castro na kahit na may sulat man o wala, hindi raw po makikialam. Kaya naman dito ay ang ginagawa, bahagyang kinakaban daw, no? Ito pong mga abogado ng mga EJK victims. Pero at sabi ho nila, umaasa sila na hindi po papakinggan ng mga hukom ng ICC yung hirit na issue po ng teknikalidad. Pero alam nyo ho, tandaan nyo ho, at maging dito po sa Pilipinas, naku, marami ho na mga kaso ang naabsuelto at pumapabor sa mga akusado. Yan po ay sa issue ng teknikalidad. Kasi, di ba, ay yan ho, bagamat sabi mo, simpleng-simple lang ho yan, pero kadalasan ho, dito ho sa kasong magugulat kayo, naku, siya talaga, guilty yan o ano man Pero pag nasilip po ng abogado yung usaping teknikalidad, di ba, naabsuelto po yung kaso, di ba? Marami nga dito sa atin na kung saan alam niyo may mga politiko, di ba, mga sinampahan ng kasong katiwalian, tapos alam naman natin na naantala ang kaso dahil sa ginagawa nilang mga kaliwat ka ng mga petisyon, di po ba? Tapos kapag tumagal na po ang kaso, ang gagawin ho ng mga abogado, ng mga akusado na yan, biglang ihirit po sa korte na nako, nasagkaan yung aming karapatan para po sa mabilis na paglilitis. Na kung tutuusin, sila po ang may kagagawan kaya't bumabagal po yung paglilitis. Pero dito po sa issue po ng teknikalidad, ang gagawin ay ibabasura ang kaso. So maabsuelto yung akusado. So ganyan ho, alam nyo naman ho, kasi may mga teknikalidad talagang yan po ay kadalasan po ay binibigyan ng timbang ng mga hukom. Bagamat dito po sa kasong ito, hindi po sa pinangungunahan natin yung magiging desisyon ng mga hukom diyan po sa ICC, pero hindi mo po pwedeng baliwalain yung issue po ng teknikalidad dahil sa lahat po ng kaso. Yan po ay tinitimbang. Mga kababayan, at kung talagang kasi alam nyo yung mga hukom di ba may mga kasabihan nga, di ba nang makapagpalaya ka ng kung ilan mang mga talagang suspect o akusado, wag ka lang makapagpakulong ng inosente. May mga ganon. Pero dito ho, isa issue ito, hindi naman natin sinasabi na inosente o guilty, ito pong si dating Pangulong Duterte. Pero yung issue po ng teknikalidad, di po ba yun po, talagang kasama po yan sa mga ginagawang paglilitis o pagsasampa ng kaso sa isang akusado. Kaya yung mga magagaling na abogado hindi mo na sisipatin yung merito ng kaso o yung proseso o dinaanan ng pagsasampa ng kaso, yung may mga teknikalidad doon pinag-uusapan ho dyan kung naayon ba sa batas yung pagkakaresto. Kasi dito sa Pilipinas, di po ba? Halimbawa, ito talagang alam mo na siya ang guilty. Pero hindi po maayos ang pagkakaresto ng mga otoridad, napapawalang bisa o napapawalang sala. Bakit to? Sa issue po ng teknikalidad, di po ba? So yun ho, at abangan ho natin, ito po ay sabi natin na magiging kapanapanabik dahil sa talagang lahat po ng abogado naman ginagawa po ang lahat ng paraan. So hindi muna sila nag-focus dito po sa pinakamerito ng kaso. Ang ginawa po ng mga tagapagtanggol o sa panig po ng depensa, yung nagtatanggol kay dating Pangulong Duterte, ay sinilip muna itong jurisdiction. Kasi, di ba, teknikalidad. At bukod doon yan, nakalinya ho rin dyan. Pagkatapos yan, ay kung sakaling hindi pa mapagbibigyan yan, meron pa hong mga isunod-sunod, di po ba, na talagang hihingan po ng mga ID
yung mga sinasabing nagpapakilala na biktima, no, pamilya ng biktima ng extrajudicial killing. So, yun po. So, yun ho, talagang magiging masalimot at talagang malalim po itong pagtalakay sa nasabing kaso. Pero sa ngayon, antabayanan po natin kung ito hong mga hukom na ito mula po sa ICC ay magiging katulad din ng ilang mga hukom natin dito sa ating bansa at sa ibaing dagat. No? Ang dami ho ng mga kilala ho ng mga prominente sa Amerika. May mga kaso ho na naabsuelto dahil po sa issue ng teknikalidad. O kayo ho, sa ating mga listeners, sa ating mga viewers, yung mga suki dito po sa ating YouTube channel, kayo ho ba, ay ano masasabi nyo dito po sa issue, no, ng paghirit, pagsilip ng teknikalidad? Kasi ito ho, yung jurisdiction, etc. So kayo ba ay anong pananaw nyo? Paniniwalaan at titingnan ho ba ito, pagbabasihan at para maging kung ano desisyon ng ICC, ito pong issue ng teknikalidad o hindi? Bagamat, ayun, sabi na nga po ng abogado, si Attorney Conti, no, bahagyang kinakaban sila dahil sa issue po ng teknikalidad. Bagamat umaasa sila na hindi po ito papansinin, bibigyan daan o bibigyan bigat na mga hukom ng ICC. So, abangan natin ang susunod na kabanata, pero dito po may mga issue, siguro magandang pag-usapan natin at bantayan kung ano ang magiging kapalaran ni dating Pangulong Duterte at kung agad ba itong makakabalik na dito po sa Pilipinas. Okay, sa mga hindi pa ho nakakapag-subscribe, bago po sa ating channel, subscribe na po kayo at i-like at i-share para lagi kayong updated sa ating mga ginagawang diskusyon at pagkipagtalakayan sa mga maiinit na issue. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.